Barko ng Pilipinas ang nasira sa pagbomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Pero China ang nagreklamo sa panghihimasok umano ng Pilipinas sa lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Balita hatid ni JP Soriano at Joseph Moro. Tila isang matinding bagyo ang dumaan at halos bumaha na sa loob ng barkong gawa sa kahoy. Ang ilang sakay nito napatawag na sa langit. May humingi ng tulong medikal. Meron ding nasira ang personal na gamit. Ang namaragasang tubig na pumasok sa loob hindi dahil sa bagyo kundi sa pambobomba ng tubig. Dalawang barko ng China Coast Guard ang halos sabay na bumomba ng tubig sa Unay sa May 4 na lula ng mga tauhan ng Philippine Navy. Nangyari ito noong Sabado sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. Ang ilang sakay ng resupply vessel sinikap na idaan sa biro ang pinagdaan ng kalbaryo. Pero di makakailang seryosong epekto ng pag-water cannon ng China. Mahigit 10 sundalo ang nasaktan, sugatan sa mata ang isa sa kanila dahil sa tama ng water cannon. Isa naman ang may sugat sa ulo at isang nasugatan sa binti. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, ito na ang pinakamarahas na aksyon ng China laban sa Pilipinas at angka nito na harangin ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Mistulang dumaan sa dilubyo ang Unay sa May 4, sira ang bubong at mga dingding. Basag ang salamin ng bridge ng barko at halos mabuwal dahil napunit na ang dingding sa katawan ng barko. Sira na rin ang radio communications equipment nito. Pero China pa ang nagreklamo sa ating Department of Foreign Affairs dahil sa umunit panghihimasok ng Pilipinas sa South China Sea at pagdala ng mga construction supplies sa BRP Sierra Madre. Inulit ng embahada nito ang mga dati ng akusasyon, sabay giit sa karapatan daw nito sa South China Sea. Base sa kasaysayan, dapat daw itigil ng Pilipinas ang paghahamon nito dahil handa raw ang China Coast Guard anumang oras para dumipensa. Ang China Coast Guard tinawag na naaayon sa batas at professional ang kanilang mga hakbang. May hiwalay ding banta ang Defense Ministry ng China, gayon din ang Foreign Ministry nito. Dapat daw maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahihinatnan, kundi ito titigil. Pero giit ng ating gobyerno hindi isusuko ng Pilipinas ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., China lamang ang naniniwala sa mga sariling pahayag nito na iligal ang mga ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong EEZ at ang Pilipinas ang nanguudyok ng gulo. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Hinamon din ni Chodoro ang China na panindigan ang kagustuhan umano nito ng dialogue at mapayapang pagresolba sa issue. Kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yon? Hindi lang Unay sa May 4 ang nakaranas ng pangharas. Ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra, hinabol ng China Coast Guard kahit sinabihan na sila ng PCG na kailangan ng tulong ng Unay sa May 4. Diniskartehan lang ng kapitan ng PCG kaya nakalapit ito sa resupply vessel. So matapos nga yung tindi ng sinapit ng Unay sa May, kinailangan na silang i-rescue at ang BRP Cabra ang naatasang gawin yan. Nang magpang-abot na, itinali agad ang mga lubid at hinila ang Unay sa BRP Cabra. Inilipat ang mga sugatang sundalo at agad silang ginamot. Nung bugahan na kami doon, talagang kanya-kanya kaming cover. Hindi nga namin nalaman na saka na lang namin nalaman may sugat nung nandun na kami, naka-cover na kami. Nabaklas na kasi lahat yung namin yung sa bridge. Kaya hindi na talaga kami makaiwas. Ang mga dalang sundalo at mga pagkaing dala ng Unaysa nilipat sa mga rubber boat para maituloy ang RORE mission. Matagumpay silang nakalipat sa BRP Sierra Madre sa kabila ng paglapit sa kanila ng rubber boat ng China na kumuha pa ng mga litrato. May mga inilatag ding floating barrier ang China sa isang bahagi ng Ayungin Shoal.
Ang Onaiza May 4 naman, sinamahan ng mga barko ng PCG pabalik ng mainland Palawan at dinala sa ospital ang mga nasugatang sundalo. Ayon sa DFA, ipinatawag nila ang Charge d'Affaires ng Chinese Embassy para ihayag ang mariing pagtutol ng Pilipinas sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Inatasan din ang Philippine Embassy na maghain ng demarche o protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Sabi ng DFA, gumagawa ng mga hakbang ang Pilipinas para mapababa ang tensyon base na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Ang ganitong agresibong aksyon ng China ay nagdudulot ng duda kung sinsero ba ang China na pababain ang tensyon at ipalaganap ang kapayapaan at katahimikan sa South China Sea. Sa kabila ng tensyon at pinagdaan ng kalbaryo, sabi ng mga nasugatang sundalo, handa pa rin silang sumama sa susunod na RORE mission dahil anuman daw ang mangyari, tuloy ang kanilang tungkulin na protektahan ang West Philippine Sea. Sir, ano lang naman talaga to. Part lang to ng trabaho namin, sir. Kaya okay lang to, sir. JP Soriano, Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.